hapon. Atong ipadayon ang Rahab. This is number 3 sa atong Rahab ug katapusan ni mga kaigsunan. Mo-proceed na sa tag another Bible character nga dili kaayo nahisgutan sa Bible. Pero nindot og account. So atong tapuson mga kaigsunan ang atong lesson about Rahab. Ang title ani, The Characteristics of Rahab's Faith. This is part 2 mga igsoon. Ikaduha nga part aning portion sa lesson about Rahab, and I would like you to open again Hebrews chapter 11, the same text atong gibasa last time. Ang Bible nga naghisgot sa tanang mga Bible character nga naay pagtuo sa Ginoo. Hebrews 11:31. Diri na to makita si Rahab. Dugano na to sa pagbasa, go. By faith, the harlot, Rahab, perished not with them that believe not, when she had received the spies with peace. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless once again their Father, each and every one this afternoon with wisdom, and help us to understand your message so that we could apply it sa among kinabuhi, Lord. And I pray that you allow us, dear God, to honor you and to worship you as we listen. For your glory again, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Nindot kayo ang pagkasulti diri sa Hebrews 11:31 mga kaigsunan. Iyang gidawat ang mga spies with peace. Wala siya napugos, wala siya gipugos, wala siya gihadlok, kundili gidawat niya willingly. Gidawat niya ang ilagyong hangyo nga hinaot pa nga ang akong pamilya ma-secure ang ilahang safety. Nindot og kasing-kasing si Rahab mga kaigsunan. So atong punan og tulo karon, pero ato sa i-review ang i-review sa nato ang katong first ani 1 2 3 i-review nato mga kaigsunan. Una, Rahab was willing to put her own life in danger to protect God's people. Nindot kay nga batasan. Willing ka nga iparisgo nimo imong kinabuhi para sa safety sa iya sa Ginoo. Kung mao nay batasan sa mga Kristohanon para sa safety sa kanang buluhaton sa Ginoo, para sa safety sa akong mga igsoon, bahala nagmarisgo akong kinabuhi. Pagkaninduta no. Attitude igsoon nga talagsaon. Number 2, Rahab was more concerned about her family than herself. Dili selfish ang iyahang attitude. Dili selfish. Mas concerned siya sa iyang pamilya kaysa iyang kaugalingon. Number 3, Rahab knew how to keep silent when it is needed. Kung atong paminahon, mura siya og isugo og pamakak, pero no. She just need to be silent. Sa mo ng silent, wa kay gisulti. Kung wa kay gisulti, wa ka na makak. Pero katong higayon na, nakaingon siya wa diri, pero naa diha. But nevertheless, no, it was allowed by God to happen to protect God's people. So nindot kaayo, wag gid niya gibutyag mga igsoon, og ang nahimong award niya safe ang iyang family o ang iyang kinabuhi. So atong punan 4, 5, and 6. And ang ikaupat mga igsoon aning lesson about Rahab. Rahab could calmly arrive at a remedy for a difficult situation. Lisod na oy kanang naa ka sa difficult situation, unya kalma kay ka nga naghimo sa desisyon og sulbad sa problema nga giatubang. Pasabot na ni kini si Rahab, di siya ratulon. Kasagaran sa mga babae, ratulon. Mo bito na, magkagubot og samot kay ang mga babae maninggit man. Are you listening? Katubitong naa sa news nga, nibaha og kalit. Kadungog ba kag lalaki naninggit? Ang mga lalaki, nangitag paagi unsa pagbira tong na dito sa baha, pero ang mga babae, sabot og gubot.
Kapuya ninyo eh. Mura bag na power imong singgit ba? Lang amuhunong ang baha basta mo singgit ka. Wala man naratol na inon ang daghang mga tao naratol. O suma sa inyong balay kasi kusog mo singgit pag naikuyaw. Kung lalaki ka niya, basta makuyawan ka, musinggit ka, ambot lang unsay gender nimo tinuod. Kay wala na gidesign sa Ginoo ang mga lalaki nga pag makuyawan musinggit. Si Rahab, mga igsoon, sa sitwasyon nga kuyaw ba to? Kuyaw to kay ang hari nakaibaw gipaadtuan na gud iyang balay. So somebody knew and saw that the spies nangadto siyang balay. So mo ang pagsulti sa mga gipadala sa hari, ipagawas asa man ang katong ni anha diha sa inyo ha. Ya sa na wala, oy nilakaw naman ning kuyog og katong babae nilakaw na dito. O niya pagdayong sila sa gate, nanggawa sila, gugda. Naliman ka? That is diversion. Pag abot sa panahon mga kaigsunan nga kinahanglan na mo decide siya unsay buhaton tanawag sa gibuhat Joshua chapter 2 15 to 16. Joshua chapter 2. Dili basta-basta nga desisyon mga igsoon. Unya makita nimo kung unsa siya ka blessed ba. Kay kumutuo mo sa dili mga igsoon, ang muhatag nato og wisdom what to do, especially in a difficult and scary situation, ang balaang espiritu. Sa atong panahon karon that we are saved, naa natay balaang espiritu sa atong kinabuhi. Kung nisalig ka sa balaang espiritu, tagaan kag wisdom. Kani sa panahon ni Rahab, wala pagali ni kanang indwelling of the Holy Spirit. Pero tanawag ko sa gibuhat mga igsoon, because she believes in God and she wanted to protect God's people. In 15 and 16, the Bible says, then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town hall, and she dwelt upon the wall. Pagkakuyaw, kung imong imaginon, pagkakuyaw makitaan. Pero gibuhat na niya nga walay ko kahadlok. Walay ko kahadlok mga kaigsunan. Verse number 16, and she said unto them, tanawa, siya pa'y nagmando, unsay angay buhaton sa mga spies. And she said unto them, get you to the mountain, lest the pursuers meet you, and hide yourselves there 3 days, until the pursuers be returned, and afterward may ye go your way. Ayaw sa mo og padayon og lakaw, tago sa mo dito sa bukid, tulok adlaw. Definite kaayo eh. Definite kaayo mga igsoon sa para sa usa ka babay to speak a definite word to rescue the men. Naman na abilidad sa lalaki kanang definite kayo mo decide ba. Kani babay usab-usab man. Tulo ka adlaw ay kuan lang 5 lang ay kuan lang kanang ano ba mo man na mga babay. Mao pay pagsulti giusab na. Pero si Rahab igsoon 3 days. Tago mo dito 3 days kay para di mo makitaan sa mga pursuers katong naggukod ninyo. Lahi gyud ning magsalig sa Ginoo. The reason why Rahab was able to make a quick decision and a definite decision igsoon sa panahon sa sitwasyon nga medyo kuyaw-kuyaw because of God. I believe nga ang Ginoo gyud gahatag niya og wisdom mga igsoon nga maproteksyonan ang mga tao sa Ginoo. Gigamit lang sa Ginoo si Rahab because Rahab believes in God. God can use anybody else. Pero aning panahona si Rahab may gigamit sa Ginoo igsoon para ma-secure ang iya mga tao nga gipromisa niya sa maong lugar nga ihatag sa Ginoo. Knowing nga si Rahab kaliwatan biya na ni David. Na-appeal biya na siya sa generation in the book of Matthew.
generation diin si Christ ni gawas. Nalinya si Rahab. Mo na espesyal ni nga babay ning tuo sa Ginoo. Tungod siya ang pagtuo sa Ginoo, mga kaigsunan, and she wanted to help God's people. Right decision. Kay ba mo sa atong kinabuhi karon nganong magkasayop-sayop ang desisyon sa mga tao sa Ginoo, because the people of God doesn't care about the work of God, doesn't care about the man of God, doesn't care about the people of God. Mao na nga atong mga desisyon sayop ta. Unya basta ra ba maka-decide ta, mugasto biya ta. Unya paggasto na to sa ato ang mga desisyon sayop, o di ba? Damage na to. Unya may ra baglawom kay tag-atabay nga kuhaanan og salapi. Men datog natay atabay ba nga inig-ana na to, sinsilyo ang makuha. Wa man. Haguan man na to. Unya inig-abot na sa atong kamot, mga kaigsunan, ma-wasted siya because of our wrong decision. But if you are going to put your life into the hand of God, siya mo'y maghatag ni mong wisdom to make a right decision in your life. And every time you decide, naagyon na'y kapadungan, naagyon na'y mapuslanon yun na ang iyahang padulngan. That's how God guide His people. Amen? Sa atong kinabuhi, ma-apply ni nato, mga igsoon. Because whether you like it or not, you are going to make a decision in your life. Sa usa ka adlaw, kapila ka mo decide. Sa usa ka buwan, kapila ka mo decide. And sometimes, muhimo ta og major decision sa atong kinabuhi. Unya usahay, kanang kalit-kalit lang ba? Labi na life-changing decision. Amen? Young people getting married is a life-changing decision. Laliman ka kung ikaw babay, Usbon imong apelido. Unya, ready ba ka nga imong apelido, Usbon? Wa na ibawi ay. Kay kung imong ipabalik sa imong original nga apelido, mahal. Magbayad kag mahal. Mas mahal pa sa imong pagpausab. Amen? Ang pagbalik sa imong original nga apelido. But it's a life-changing decision. Pagbalhin og puloy-anan, life-changing decision. Pagkuha og kurso, life-changing. Mausab ang imong kinabuhi ba? Kung masipyat ka sa pag-decide, anak, mga igsoon, painful life. Painful ang nga klase nga kanabitaw imong masugatan sa imong kinabuhi. Pero kung sakto ang imong desisyon, bisan pag life-changing na siya, tamis. Tamis kayo. Sikreto para maibaw-an nato, mga igsoon, nga ang atong major decision sa kinabuhi, sakto. Always consider God in your decision. Not money, not people, not opportunity, but God alone. Unsa man para sa akong Ginoo. If I am going to accept this offer, or if I am going to make a decision, kani nga decision, nindot ni para nako, but what is this decision to my God? Kung ingon ana magunahuna ang mga Kristiyanon, ang Ginoo pod naa pod nagunahuna di animo. Kano may orang Kristiyano ba makasimba pa ba kuan eh? Kung mao ni. Ang imong consideration ba is always God. Ang Ginoo mohatag nimong wisdom because mao na sa imong kasing-kasing. Mo na nitabo ni Rahab, mga igsoon. Una sa tanan, babae siya, siya mo yung nilit down sa rope. Makakonsider baka siya, kung wa siya tagaig wisdom sa Ginoo, nga iya tong buhaton, iyang unahon, makadaog baka ko ninyo. But it doesn't matter, mga kaigsunan. Mo nang wisdom gihatag sa Ginoo niya, she let down, walay duha-duha.
Pagkahuman nila, nagkasinabot na sila nga secure lang yun akong family. Unya, ningon naman ang mga spies nga ang among kinabuhi o ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi, among kinabuhi, ang among kinabuhi, imong kinabuhi. Murabag kuha na assurance. Then she let down the spies through the window. No? Naana sa iyang kuandaan. Sa iyang huna-huna. So praise God, mga igsoon. Kalma siya. Gini-arrive adto nga desisyon sa pagbuhat sa solusyon nga ma-rescue ang mga spies. Delikado. Between life and death, good ni. But praise God, they were able to go to the mountain. They were able to hide for 3 days before sila namalik dito. Unya, nito to kayo niya. Ito ipadayon ang story. Ikalima. Rahab knew whom to entrust her life and her family. I-learn yun mga kaigsunan. Usahay, patakal ang tagsalig sa kinabuhi sa atong pamilya. Muna ibalik na to mga igsoon. Ang kanang imong panginabuhi karon diha nimo gisalig ang future sa imong family. What kind of future ang imong kuha na giandam para sa imong pamilya? Mao na imong panginabuhi karon. Tay panaminaw mo. Mao na imong panginabuhi diha nimo gisalig ang kinabuhi sa imong anak, sa imong asawa, diha ang ilang future, diha nimo gisalig kung unsa ang imong gibuhat karon. Tanawag unsay gibuhat ni Rahab, igsoon asa niya gisalig ang iyang kinabuhi ug ang kinabuhi sa iyang pamilya in verse number 17 to 21. The Bible says, and the men said unto her, we will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear. So, ang gi-make sure gyud sa spies nga kung makigdeal ka na mo, dapat mutumad jud ka sa sabot. Naagi sabot, Naagi sabot. So, paminaw lang na to usay gisulti sa spies. Kaya ang spies man ani mo yung nag-istorya, unya pagkahuman ni tubag din si Rahab, ug unsay gitubag, nadiha nato gikuha ang ato nga punto karon mga kaigsunan. So, in verse number 18, behold, tanawa ko sa gisulti sa spy ha, behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window, which thou didst let us down by, and thou shalt bring thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee. So, instruction na sa spies. O yan, ningon na yun ang spy, mga kaigsunan, sa verse 19. And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him. So, make sure lang yun, Rahab, nga way manggawas nga tusdan. Kaya kung manggawas gani sila, manghunaw mi, wa may labot. Kung wala, nahimong safe ang imong pamilya, tungod kay wa sila nituman sa among giingon, wa may labot. Di may manubag, anak. Pero kung magpabilinan sila sa sud, hangtod sa panahon nga kamo, i-rescue na. Kung naamang gani mo sud, kami manubag. So, unsa may nakita ninyo diri? Obedience. Trust. Mga igsoon. So, nisalig ba si Rahab sa pasalig sa mga spies? Yes. Pirting saliga, mga kaigsunan. Verse 20, and if thou utter this, our business, then we will be quit of thine oath, which thou hast made us to swear. Kung musaba ka aning among tumong diri, quits na ta. Wala na tay kasabutan. In verse number 21, tanawag sa itubag ni Rahab. And she said, according to your words, so be it.
according to your words. That is trust. Kung unsay giingon ninyo, mauna na. Kanindot kung ingon ana ang attitude sa mga members sa church karon, mga igsoon. Kung unsay giingon sa Ginoo pinaagi kang pastor, mauna na. Way laban. Nya mayon din ang pastor, kung magpabilin mo sa pagpangalagad sa Ginoo ug naay manghilabot ninyo, ako'y manubag. Pero kung maguba inyong kinabuhi tungod kay nang lakaw mo, wa mo nangalagad sa Ginoo, wa ko'y labot sa inyong kinabuhi. Maubiya na nangaguba ang kinabuhi sa mga membro. Nga naman, you make decision by yourself. Without the kanang knowledge of the man of God, without the prayer of the man of God, without the instruction and warnings and unsay posibleng may tabo kung imo nang buhaton. Gibaliwala nimo ba ang instruction sa Ginoo? O gani na pastor para mag-guidean ka. Wa man gingon si Ginoo that the pastor will be the decision maker of your life. No, you will be the one that will decide. But you need to know the guidelines or the guidance of God through your pastor. Importante kayo na. So muna ningon si Rahab, gisalig na iya kinabuhi ngadto sa spies. According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed, and she bound the scarlet line in the window. Niobey gid siya. Gihigot niya. So daghan tog kanang pasabot mga kaigsunan para inig-invade na dito sa lugar kay patay baya. Dili hilabtan kanang balaya kay naa ng scarlet, no? O sa panahon pa sa panahon pa sa katong Passover. Basta na ay blood sa door, mulabay ang angel. Kani, mo invade na gud sila si Joshua. Unya wagoy pabilin, patyon tanan. Hastag kahiyupan, patyon. But because of the instruction of the spies, ipabilin na, ihigot na diha kanang scarlet. Ti mailhan nga diha mi nangagi ug ikaw ang nitamang namo. Basta ang sabot lang yun, ay jud silang pagawsa kay mamatay ganan na sila, nigawa sila sa door. Wa milabot yun. Wag milabot. So hallelujah mga kaigsunan. Ning tuog yun siya, nisalig yun siya, kaya ang gisulti sa spy, gituman yun niya. Pila ka buk membro sa church mga kaigsunan nga wag gyud tuman-tuman sa gisulti sa pastor. Naguba ang kinabuhi. Do not make nga mura na siya og kanabitang option ang gitudlo sa Ginoo. No, this is not an option. This is an instruction. God's message is an instruction for us nga para ma-safe ang atong kinabuhi, including sa atong family, mga kaigsunan. Pero kung ato lang paminahon ang wali sa pastor, nga mura na ta gihapon og Katoliko, nga maglingkod ta dito, basta nakasimba lang ta, safe na ta. No! You need to obey. You need to trust. You need to do it. Kay pagkahuman na panaog na niya ang mga spies, gitumad yun niya ang instruction, gihigot na niya ang scarlet. Gihigot niya. Amen? So Rahab knew whom to entrust her life and her family. Kita, kay bautag asa na to isalig ang kinabuhi nato ug sa atong pamilya. Na, kay bauta? Dapat kamo mga parents, inyo ginatudluan inyong anak, magpatambag ka ni pastor, oy. Ituod yun na nimo sila sa pastor. Para mapasa po na nila sa ilang mga anak po. Kami, di kami mo decide nga wala si pastor kay Baw. Ano ba? Kaya nga naman, that is your safe point.
Diha ka safety. Mga kaigsunan, diha ma-safety nimo imong kinabuhi o ang imong pamilya. Kay mo na rason gitagaan kag pastor. Mo na imong kural para dili ka mahilabtan sa yawa. Pero make sure lang nga unsay isulti ni pastor, tagaan gyud nimong importansya. Kaysa mo may giingon ni pastor. Sagdi na siya. Naka-decide naman ta. Di ba? Ya, daghan na baya na nahitabo ni sa mga kasimbahanan. Kana di mo tuo ba? Di mo tuman. Maguba gyud. So, learning life in a hard way. But we can learn our life by following God's instruction. Nanagot tayo Bible good. This is God's instruction for us. Ug mao ni ang giwali ni pastor. Mao ni ang gibasihan sa pastor. Mao ni ang magpatambag ka na adiri gibasihan ang tambag mga kaigsunan. Kay way laing tinguha ang pastor nga ang mga katawhan sa Ginoo mapaduol sa Ginoo. Na diha pirmi padung. Mo na mahibong mo mga kaigsunan. Patambag ta pastor, iduot gyapon tang atus Ginoo. Alangan. Asa man ni kanako iduot? Muna magpatambag ka na ko, pakiton ka tika, Brad, kung panalitan ka na, imubuhaton, Brad, nara ka diri dapit, Brad, ang Ginoo na diri, layo ra kay ka. Muna di ganahan ang mga membro. Kay iduot ka, padung sa Ginoo. Nya, para nimo boring, kay mo nganong boringan mo sa pagpangalaga sa Ginoo, pagpaduol sa Ginoo, wordly ang imo kasing-kasing. Naas kalibutan ang imong kalipay. Pero kung ang imong tinguha nga mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, malipay ka, iduot ka padung sa Ginoo. Makaingon jud ka ninduta sa imong pastor, oy kay iya gyud mi iduot ba padung sa pagpangalagad. Tabangan gyud mi nga malibre mi gikan sa kalibutan, mahawa mi diha padung ni sa Ginoo. Kanindot ug mao nay makita sa mga membro, maka-appreciate gyud mo. Ani atong gibuhat diri. Na helping you to become a discipler, helping you to bear fruit. Mabunga gyud mo. Pagita mong simbahan nga badlungon ka nganong nang-apply kag trabaho. Napa magay mga kasimbahanan tabangan pa ka makatrabaho ka. Ang pastor pa mangitag trabaho para nimo. Nya pagkahuman inig pastors fellowship, magyaw-yaw din ang pastor dayon. Akong membro, sa wa pa katrabaho, musimba, sa diyang nakatrabaho na, kami pa nagtabang, wa na musimba. That is common. Diri, agil mo, pangayon akong trabaho. Ay mo patabang, pastor, pwede ka na ikay akong referrals? Ay nila kong idamay-damay, anay mo, imong kuan. Kung gusto ka, ari na lang pag-apply na ko. Pabaligyaon di kagaldiro. Na? Kaysa ato kas kalibutan, you should know asa nimo isalig ang imong kinabuhi. Kinabuhi na igsoon. Linuwas na sa Ginoo, gipalit na sa bili sa kinabuhi ni Kristo. Ikaunom mga kaigsunan. Kani nindot kaini nga nakita nako sa kinabuhi ni Rahab. Si Rahab, gisalig niya iyang kinabuhi o ang iyang pamilya ngadto sa mga spies. Pero, in the other hand, ngadto sa mga spies, mga kaigsunan, ikaunom, Rahab was trusted by the two spies. She was trusted by the two spies. Una sa tanan, siya mo iniingon, pagpanaog na niya sa mga spies, gikan sa iyang bintana, siya mo iniingon nga, tago mo dito sa bukid, tulok adlaw. Gibuhat sa mga spies? Yes! Usip sabot anak. Nisalig sila. Unya, mga kaigsunan, kay Bobo Usen ay tabo. After 3 days, ang giingon ni Rahab, after 3 days, hala, padayon mo sa inyong lakaw. Pero kay Bobo sila gibuhat, after 3 days, namalik na sila ngadto kang Joshua. Namalik. Og ni balita.
O karon, nanago raman sila 3 days sa bukid. Unsay may lang gibalita? Ang ilang gibalita ug unsay gisulti ni Rahab. Tanawa. Joshua chapter 2, 22 to 24. And they went and came unto the mountain, and abode there 3 days, until the pursuers were returned. And the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. Kaya nanago ko sila, tulok adlaw. So wag sila nakita 23. So the 2 men returned, and descended from the mountain, and passed over, and came to where? Joshua. Namalik sila. After sila nanago, nanaog, ug niadto kan Joshua, the son of Nun, and told him all things that befell them. O karon, unsay may lang i-report. Ug unsay netabo dito sa bahay ni Rahab. Mao na pagpaatak na ni Joshua, gisecure gud ang pamilya ni Rahab. Ato na nagikuan sa first part ani. Verse 24. And they said unto Joshua, paminaw mo sa gingon sa mga spies, truly. The first word is truly. The Lord hath delivered into our hands all the land, for even all the inhabitants of the country do faint because of us. Kinsa may gaingon nila, anak? Ug unsay gisulti ni Rahab, maui ilang gi-report ngadto kang Joshua, mga kaigsunan. Kanusa man sila giingnan, ana? Verse 9. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Exactly. Dili lang kay si Rahab ni entrust siya kinabuhi sa mga spies, kundi ang mga spies ni salig pud ni Rahab. Ninduta ning masaligan to Ano magagaw-hago pamanta? Ngumoro man ni ang atong gikinahanglang maibaw-an. Si Rahab na ingon nga, kay baog ko nga kaning lugar ihatag ni Ginoo ninyo. Mao nang nagkalisod na mi diri. We faint because of you. O si ilang report diri. Sa verse 24. Truly the Lord hath delivered into our hands all the land, for even all the inhabitants of the country do faint because of us. Nindot din kani ato sulti ba masaligan bitaw tinuod ba? Ingon man to si kuan good nga mao ni tuhuan dayon. So, kung kita musulti matuhuan ba ta? Ang kanon di mo matuhuan, di mo pumutuo sa inyong pastor pod. What you sow, you will experience. What you sow, you will experience. Di ba? Hello? Ang kapait anak mga kaigsunan, kung adto na mo na ma-experience sa imong panginabuhi, di katuhuan ba? Muna nga, let's believe in one God. Let's serve that one God who saves us from hell. Wanay lain igsoon. Muna kung mudesider ka, I will serve the Lord. Then, you need to work with the pastor nga gihatag sa Ginoo nimo to guide you, to instruct you how to serve the living God. Wala, hilom na mo. Gusto ko mga lagad pastor, pero lahi mo na imong pamaagi God. Well, wa magkay mahimo kay ari magyud sa pastor ihatag unsay paagi sa pagpangalagad. Amen.
So kung nagtanaw ka sa lain nga church, sa dito lagi nga church lagi, lahi lagi ila, ganun wa man ka dito gibutang sa Ginoo. Di pa namin mo? Ganun na ang magkadiri, mang-rescue man tagbata. Hindi man dyan ko ganag bata, pastor. Oy, huwata ka, inag-rescue na mo sa bata, naman ay mga dagko. Mo ito imo. Tayo pa nakasabot mo. Basta na'y bata, na'y dagko. Let us rescue the children. Pero ang problema, wala ka diha. How can you take care of the grown-up? Let's make disciples. Mga igsoon, all ages of life, giintrigo na sa Ginoo sa ato mga kamot. But we have a specific job to rescue the children from poverty, from their problem, to let them know that someone loves them more than we do. Jesus loves the children. All kinds of color, mga kaigsunan, gihigugma sa Ginoo. Kita mo introduce nila na, daghan kay mga bata sa kalibutan igsoon, they do not understand about love. Ang ilang nakita na introduce sa kalibutan, dito nila kasuko, kalagot, away. Kanang rescuehon na to ba? Gubot sa panimalay. Di ba? Maunay nang inahanglan na to. Unya, asa man ta? Asa man ta? Sabto na nato mga kaigsunan. So, sama ta ni Rahab, pero hinaot pa nga ang atong pagtuo sama pod ni Rahab. Masaligan atong pulong, kamauta sa isalig atong kinabuhi. Amen? And ang atong decision making dapat nindot with wisdom. Di ta patakag desidir sa atong kinabuhi. Amen? Amen? Okay, giunsa nato pagtapos ron ang atong lesson about Rahab. Unsay gipuno nato mga igsoon? Rahab could calmly arrive at a remedy for a difficult situation. Dili lalim. Dili lalim. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, sometimes, kung atong imagineon ba, daghan kay gation, pistola, kutsilyo, ano ba? Kuyaw kay atong kinabuhi. But in spite of that, you are calm. Amen. And able to make a decision. Right decision. Sa hinay-hinay, mga wa na ng pistola, kutsilyo nga nagtion nimo, mga wala na without fighting against them. Nakig-fight ba ni si Rahab for the peace of her family? No. Kalma ra kay siya. Ang iyara kong gibuhat, gipanaog niya sa PC dito sa bintana ang mga spies. O iyang instruksyonan 3 days tago mo dito. O ganong 3 days man yun, pwede man sad 5, pwede sad 7. Pero sa tulo ka number, ang gipilit niya 3. Puro God's number ba? Dugay na sa itong 12. Di ba? Dugay na sa itong 12. Mauna nga, pagkanindot kung ang Ginoo mo'y tumong sa atong gipambuhat. Kung ang Ginoo mo'y reason sa atong paglihok-lihok. Gaan kayo i-decide mga igsoon. Na adto tag simbahan, ang gaan na pag atong simbahan. Pero dili Ginoo tumong sa imong pagsimba, mag-away sa mo. Magsininggitay sa mo. Magbinirahay sa mo. Himuagod nga ang Ginoo mo'y tumong sa imong pagsimba. Himua nga ang Ginoo mo'y tumong sa imong pagbasa sa Bible. Himua nga ang Ginoo mo'y tumong sa imong paghatag, sa imong pagtabang, sa imong pagpaningkamot. Ang Ginoo mo'y tumong. Mga mahimaya siya mga kaigsuonan.
Total mao man ay mando sa Ginoo. Sa tanan nimong buhaton bisan gani sa pagkaon, himua nga ang Ginoo mahimaya. Tanawa ra ta magampo ta, ang gikaon na to lechon. Unya ang atong pagampo to nourish our body. Takdo ba na? Lechon na gani nas tubangan, asking forgiveness na, Lord, gahi gimig, lechon na gyud na sa mong atubangan. We need protection. Lechon ko na. Pero nourishment man imong gipangayo. Nourishment nga. Unsa may nourishment anang lechon? Kadaot na. Kadaot na. Kana bitaw mga mukbang nga mga vloggers. Grabe, mga bata pa kayo. Grabe nagsakit. Namin nagipang interview, ana. Kapila na gidagag hospital, kaya di na kaginawa. Piting dagko at panit sa lechon. Usa ka lechon ko, siya rin kaon. Pabilib ba? Pabilib. Aw, sinita mo. Daghan na mga Christians na nangamatay. Bisag asa naman ang mga on. Okay, matod pa nila ang bisyo, mora kaon ra gyud. Mora magbantay mo. Kay basig mo po na inyong bisyo. Minta inyong gilutuan 3160 ay. Unya, kaong kag aluminum, kaong ka og nickel, kaong ka og kanang lead. Unsa ka? Nya gusto ka mabuhig dugay? You are poisoning your health? Amen? Wala. Equals sala. O naipataka og ampo. Ngano man? Imo hangyoon ang Ginoo sukwahi kay imong giatubang. Tabla na mga kaigsunan, mangawat ka, nagampo ka, di ka masakpan, Lord. Hinaot pa, Lord, di ko masakpan. Nadto kag buwangan, nagampo pa kas manok. Ano ba? Ang numero imo pag giampo, giipit pa nimo sa Bible kay para grasyahan sa Ginoo. Imong numero sa loto, gi-maintain nimo mga kaigsuonan. Nya imo pag gigamit, John 3:16, maintain. Jeremiah 33:3, mo imuhang gihubad ba nga mahimong numero sa loto? Damay-damay pa nimong Ginoo nga di man na mo'y gusto sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo dili mo gamit og by chance. Because God is fixed, He is definite, His will is perfect. Kanang sugal, by chance na. Walay kasiguruhan na mga kaigsunan. Tsamba-tsamba, timing-timing. Di ba kayo mong kinabuhi? Isalig nimo sa bulang maguntol-untol? Bulang maglupad-lupad? Kamabaw nimo pananaw sa kinabuhi. Giduphan ko na ni Kristo sa krus. Isalig na nimo bulang magtuyok-tuyok sa hangin? Pagmata mo eh. Kamuray giluto-luto na. Salig tas Ginoo. Unya dapat masaligan pud ta. Kay si Rahab gisaligan gud siya. Amen? Gisaligan siya. Ikalima, she knows whom to entrust her life and her family. Nisalig siya sa sakto nga saligan. Wala niya gisalig sa kuan kanang sayop. And ikaunom, Rahab was trusted by the two spies. Kanindot ang nagmasaligan kag pastor? So, dito mo mga igsoon. Pastor o membro, dili tanang membro, pwede saligan sa pastor. Kinsa man na pastor, kana mga membro nga dili nimo saligan. Kana mga membro, gawa ni salig sa pastor. Huwag
ka nisalig sa pastor, ang pastor na musalig nimo. Nganong gisaligan man si Rahab sa mga spies? Tungod kay gisalig niya ang kinabuhi sa iyang pamilya o iyang kinabuhi ngadto sa spies. Pero kanang mga membro nga di mo tuo, di mo tuman sa instruction sa pastor, di po kuya pod saligan ka oy. Why mahitabo kung isalig sa imo ka? Uy, pag-imin mo oy. O hinaot pa masaligan ta. Mga igsoon, masaligan ta ba? Nindot kaayong masaligan ta kay ngano? Pasabot na duol ta sa Ginoo. Ang tao ba di mahadlok nimo? Amen. Namingon din ang mga membro. Ano, pastor, di tingay ka duol sa Ginoo, mama misalig nimo. Ha? Ngano, ang mga tao dito nga palibot ni Kristo, nisalig ba sila tanan? Pasabot ba si Kristo? Dili duol sa Ginoo nga siya may Ginoo? Gisaligan ba siya sa tanan? Wala. Wala, mga igsoon. So, when you check your faith kung asa ni gibutang, tanawa ang imong gisaligan, mga kaigsunan, nganong naaman diha? Tanawa ang motive sa imong heart. Nganong wa man kanisalig sa Ginoo? Nganong wa man kanisalig sa wali, sa mga mensahe? Nganong wa man nimo gibuhat? Naa kay rason, check up na, mga kaigsunan. You check that reason if that reason is valid. Kay para nako, wag yung rason nga valid, nganong di na mo sundon ang instruction sa Ginoo. So gihatag na nato ang mensahe kabahin ni Rahab. And this is the characteristics of her faith. Isoon, makita nato sa atong kaugalingon pod. Ma-apply ni nato. Hinaot pa nga ato ning makinabuhi. Amen? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the life of Rahab. Salamat kay Lord nga luyo sa iyang kinabuhi nga naisalaag, Lord, as a prostitute. Naggamit gihapon ang iyang kinabuhi. Kaya nahimong panalangin sa among kinabuhi karon. Salamat sa iyang pagtuo. Salamat, Lord, nga willing siya nga magpagamit para sa imuhang mga katawhan. And salamat, Lord, nga tungod sa iyang pagtuo nimo nasaligan pud siya. And help us, dear God, nga kami pud masaligan pud ni para sa imong buluhaton. Because if no one could trust us, how could you entrust to us a soul nga mas bililhon pa kaysa tanang butang aning kalibutan, ang kalag sa usa ka tawo nga mao gani ang reason nga ikaw naghatag sa imong kinabuhi. So thank you so much, O Lord, for the Bible nga mao'y constant kaayo nga nagbadlong namo, nagtudlo namo para mahimo ming angayan ug masaligan sa mga kalag nga kinahanglan nga ma-rescue gikan sa sala. And thank you, Lord, for this invitation. Please allow your people to pray. Allow your people to come and to pray to you, O God, to surrender their life once again. And to ask your help nga maangkon unta namo ang pagtuo sama ni Rahab. Ang iyang pagpangalagan, Lord, makupya unta namo. Nga way kong kahadlok, nga bisan ang iyang kinabuhi, ma-endangered na, wala gid siya ni hunong. Salamat kay Lord, nga higayon nga kami na usab ang maka-duol diha sa imong altar. Please bless your people as they come, Lord, for your glory in Jesus' name.